Maganda ng hapon mga kaligit na barkads. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ayan, katatapos lang po natin manood ng E80 kanina. And nakakatuwa guys dahil lap trip po no ang Mr. Cuticles kanina. And anyway, for today's video, ang atin nga pong pag-uusapan ka-OG ay patungkol po dito sa time slot ng TVJ na kung saan ay parang hindi nga raw po nasunod base po sa kanilang in-announce nung nakaraang buwan. At the same time guys, pag-uusapan din natin yung tao kanina na sa E80. Grabe nga po yun. Kanina umaga yung atin pong update ay madami. Akala ko 1,000 lang. Para sa mga nakapanood ng vlog po natin kaninang umaga. So akala natin 1,000 lang no? Pero more than that pa po pala. Anyway, kamusta po pala kayo mga kaligit na barkads? Bago po natin simulan ang atin pong balitaan, nais ko muna kayong pasalamatan lalong higit ang mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa atin pong mga daily updates. And mabuhay po kayong lahat. Nandito na naman nga ako, si Gandara, ang kaligit na barkads po ninyo na maghahati ng mga latest update and fresh happening single po sa TVJ and the legit the barkads. At kung kayo naman po yung mga bago lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated at una po kayo sa mga nilalabas po nating balita. Samantala, special shoutout po pala muna tayo sa ating mga subscriber. So narito po sina Sir Roy Michano Mogol, magandang hapon sa'yo. Sir Lipsper Fernandez, magandang hapon. Glenda Dianito, magandang hapon. And Sir Angelo Acosta, magandang hapon po sa inyo. And sa mga hindi po natin nabanggit, nako, bawi na lamang po siguro ako next time mga kaligit na barkads. Anyway, simulan po natin ngayon ang ating balitaan ka-OG at unahin nga po natin pag-usapan itong patungkol sa mga kaganapan kanina sa E80. So, sino po ba ngayon ang present? Sino sa inyo ang present kanina na nanood po ng E80? Grabe nga yun. Nakakatawa pong pagmasdan ang mga It Girls. Tapos yung hirit itong si Wally kay Maine Mendoza, hindi siya natawa. But anyway, nakikita naman po natin kung paano po magsuportahan ang mga legit Dover Cards. Anyway, congratulations pala dito kay Mr. Cutie number 1. Siya po yung panalo. And still wala pa rin pong Miles Ocampo ngayong araw mga ka-OG, no? So kailan kaya ulit siya makakabalik sa E80 para makasama po ulit siya ni Maine Mendoza sa therapy. Pero okay din po itong si Atasha guys, na ang cute nga ng boses nila kanina eh. Grabe, nagulat ako kasi nung una ay ang pasosyal ang pronunciation ni Atasha dun sa mga card, kung watermelon o kaya ay banana. Pero kanina, ang cute-cute po nilang dalawa ni Mengay. Anyway, pag-usapan naman natin ngayon mga ka-OG ang tungkol po dito sa bagong time slot ng TVJ. So, marami pong umaasa na October 30 ay magsisimula na pong magbago ang oras ng E80 ka-OG. Pero bakit daw parang hindi naman nasunod? Siguro kasi mga ka-OG dahil yun sa dinilit din agad ng TV5. Di natin alam yung main na reason, pero sana po ay matupad yun. Kasi marami po ang nag-iintay na talagang mag 3 hours po at humabang oras ng E80. Mas maganda daw talaga kung mas maaga po silang makapagsisimula dahil for sure po niyan mga kaligit na barkads, marami ang papasok na commercials po sa kanila at magkakaroon pa po ng space para po sa kanilang mga major sponsors. Kaya talagang request din talaga ng marami na mas mapaaga ang mga 11:30 ang E80. Extend ng 30 minutes. So ngayon nga parang bitin po ang sugod bahay, no? Sino po bang nanood ngayon? Ako lang ba? O sadyang bitin na bitin ang sugod bahay. Napakasaya pa man din po at maraming tao. And then speaking of maraming tao mga kaligit na barkads, nako, eto na nga. Kanina ay napakaraming tao. So kanina umaga akala ko 1K lang dahil dun sa napanood po nating video. Pero kanina ni-reveal
na 200 tuloy. Ang laki naman masyado. 2,000 guys, 2,000 katao ang sumali po kanina. So yung mga nabunot nga po ng TVJ ay ano rin nasa matataas na number din, nasa 500 plus. But anyway, congratulations guys sa mga nabigyan at sa sugod bahay winner. Yun nga lang, parang medyo bitin ang oras po ng sugod barangay kanina. So kung mas mapapaaga po siguro sana ang oras ng E80 ay maganda. Hindi po sila kakapusin ng oras, pati makakasingit po. Ang dami rin kasi talaga guys sa commercial kanina kasi sa ano na po ako ngayon nanonood, hindi na po sa online. Nanonood ako sa television kasi malakas na po ang signal dito sa amin. But anyway, ayun nga, medyo nakakainip pala no kapag sa TV kasi ang dami pong commercial, pero okay lang, nood lang po tayo. Nakatutok lang po tayo sa TV5. Walang lipatan. Kasi sa online, at least doon maaliw ka sa mga mga comments ng kapwa natin mga Kaligit Tower Kids. Pero ayun na nga lang ginagawa natin minsan ay nagche-check na lamang din po tayo online at nakikibasa po ng mga tweets. Samantala, sabi po dito ni Miss Mendoza Jovi, ayan, final say ay kay MVP or sa head ng TV5 programming. Dahil sa sobrang dami ng advertisers, mag-a-adjust ang TV5 para ang content ay lumaki ang oras. You are right, this is a business. Kung in demand at ano yung mansanas, magdadagdag ka ng produkto para mabenta. In this case, very evident in demand ang TVJ and E80 at TV5 o TVJ. Dahil sa advertisers na pumapasok sa network. Kaya nga guys kaya siguro maintindihan naman po ito ng face-to-face, mga staff doon, namumuno doon, kung sila po'y masasagasaan, mababawasan ng 30 minutes kung sakasakali po na matuloy ang 11:30 araw-araw po ng E80. Business is business. And face-to-face naman po ay sa TV5 po talaga yan mulat sa pool. Kaya gagawan po yan ng paraan ni ni MVP. Samantala, sabi naman dito sa komento ni Tony Santos, magandang hapon po sa iyo and shout out. Baka matulad iyan sa It's Showtime. Inalok ng TV5 ng afternoon slot, pero tinanggihan nila. Now, baka masagasaan ang time slot ng face-to-face. Or baka matatapos na contract ng face-to-face. So, hindi po natin alam kasi parang ano rin yan matagal na rin ang face-to-face. So, hindi ko alam kung hahayaan ilus yan ng TV5. Pero kung babawasan po yung oras ng 30 minutes, ay maiintindihan naman po siguro nila yon. Lalo na't kung mas marami po ang commercials dito sa TV5 kesa po sa kanila. Sino po bang nanonood ng face-to-face dito? Kamusta po ba ang commercials? Kung mas marami pa rin ang commercials ng TVJ, hindi man po talagang request din talaga ng mga tao. Kaya wala silang magagawa doon. Advertisers, commercials, pati po mga tao na rin ang magpapatibay na deserve ng E80 na mas humaba po ang oras. Samantala, ayun naman sa komento ni Sir Norberto Ragin, magandang hapon din sa iyo. Diyos ko, ang administrasyon ng station ng TV5 ang magsasign ng time slot na yan. Doon kaya sila mag-complain kay MVP. Yes, no, malaki rin po talaga ang kaibahan dito sa sa It's Showtime. Kasi black timer lamang po itong Showtime, kaya wala silang magagawa. Kung ayaw po nila tanggapin ng offer ng TV5, sorry, lumipat na nga lamang po sila since tapos na rin naman po ang contract nila dito sa TV5.
tatalo sa TVJ. Thanks, God bless. And speaking of tatalo, yung ano nga po, no, yung TV ratings so October 28, wala pa rin. Ang inilalabas nila ay yung sa Kantar para lamang po matalo ang EAT. Alam naman po natin ang Kantar, naku, wala po yan. Ang sinusunod po ay ang Nutan TV ratings. Yun din po ang ginagamit at binagbabasihan ng mga advertisers. Samantala, sabi naman dito sa komento, sabi naman po ni na Sir Benny Gabello, magandang hapon din po sa iyo. Ang face-to-face ay Channel 5 talaga yan noon pa. Sabi naman ni Sir Jaime Ramirez, magandang hapon din. Magandang hapon, Ma'am Gandara. Congrats sa TVJ at sa buong Darikad. So, wala pa rin talaga ni Vic Cosin. Tama ba ako? Anyway, magpapasa pa lang ng memorandum sa korte. Tapos within 60 days pa, magde-decide ang court. So, hindi anytime. December or January pa yan. Yun kasi lumabas po sa article, any moment po pwede na raw po lumabas. So, baka po January na talaga. Kasi guys, mahirap nang umasa na naman ng December malalaman, ano? So, January na, tayo na po ang mag-adjust. Kasi naman po mabigo na naman po tayo bago daw magpasko. Tapos December po, pwedeng katapusan. So, sa January na tayo maghintay. Anyway, sabi naman po dito ni Miss Fane Munoz, magandang hapon din po sa iyo. Yes po, kahit gaano pa kalaki ang papremyo nila, o kahit hindi makuha ng TVJ ang name na Itbulaga, basta para sa amin sila ang TVJ, sila TVJ ang legit Itbulaga at wala na pong iba. Totoo yan guys. Magpamudmod man ng pera, ubusin man ng mga halushos ang pera nila para lamang po makuha ang mga tao. Nako, ang mga legit Daricads, never po nilang mabibili yan. Kagaya natin, di po ba mga ka-legit Daricads? Anyway, hanggang dito lang po muna ang update natin ngayong hapon, mga ka-legit Daricads. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.